Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas! 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 Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Lunas, isang oras na talakayan tungkol sa ating kalusugan. Kasama po ninyo Cheska San Diego Bobadilla. Kasama po natin ang isang oncologist ngayong gabi at mula po sa St. Luke's Medical Center kasama natin si Dr. Roel Tolentino. Doc, welcome and magandang gabi po sa inyo, Doc. Magandang gabi, Cheska. Magandang gabi sa lahat ng mga followers ng ngayong magandang programa. Pwede ho kayong mag-message sa amin, magtanong, lalo na kung tungkol sa magiging topic o talakayan natin ngayong episode. Hanapin nyo lamang po yung aking pangalan, Cheska San Diego Bobadilla. Tayo po yung napapanood din sa aking page, Cheska San Diego Bobadilla. I-share po natin yung broadcast ng DZRH News at yung DZRH News Television. Anytime pwede rin kayo mag-message at sundan at i-follow din si Dr. Roel Tolentino. Doc, ano yung account ninyo? Facebook, Roel, R-O-E-L, Tolentino, Search Onco Business Coach. Hanapin mo yung buntot na mahaba. Search Onco Business Coach. Sa YouTube, Tolentino Roel. Ayan. Baliktad. Pag-uusapan natin ngayong episode na ito sa isang oras na talakayan sa programang Lunas, ang cancer. Dahil si Doc ay isang oncologist at yung mga cancers na specific or mas madalas na na-experience ng mga kalalakihan. Yan po ang ating pag-uusapan. May mga cancer na sa pag-aaral yata o sa datos, Doc, mas maraming lalaki ang nagkakaroon. Maraming lalaki dahil sa environmental factors. Or sa genes, pwede rin ganun, Pwede Doc. rin genes. Pero more of the kanilang diet, kanilang exposure sa mga harmful chemicals. Or mga habits, pwede rin, Doc. Yes, no? correct. Oo. Pero bago natin isa-isahin, anong mga cancer ang pwedeng makuha ng mga lalaki? Sana ho, hindi nyo makuha ang alinman sa mga ito. Kung kayo yung lalaki na nakikinig or nanonood sa atin ngayon, Dok, pag-usapan muna natin, pag sinabing cancer, anong kondisyon kasi yan? Ang cancer ay mga cells o mga tissue sa katawan natin na hindi kayang pahintuin ng ating normal body yung paglaki at pag-invade sa mga surrounding tissues at pagkalat sa iba't ibang parte ng katawan natin na tinatawag na metastasis. Ang cancer, ito ay maaaring genetic ang problema or environmental. Normally, ang genetic, mga namamana, 10 to 20% lang yan. Yung 80%, ito ay dahil sa habits, dahil sa pagkain, dahil sa toxins. Tulad ng mga lalaki na madalas magsigarilyo, di ba? Napakahirap niyan. So, dalawa ang pwedeng dahilan. Lahi, nakuha mo sa pamilya na ipamana sa iyo. Sana pera na nga lang ari-ari na ipapamana, Dok, hindi sakit. Mas malaking porsyento ang nakukuha sa kapaligiran dahil din sa habits or mga kinakain or iniinom. So ito, Dok, may isang napanood din ako or napakinggan na ang cancer, nag-umpisa daw yan sa isang healthy cell naman originally. Ano ang nangyari, Dok? Kasi ang cancer cells, ito ay nagsimula sa isang cell na makulit na nagkaroon ng genetic problem dahil tinamaan ng ultraviolet light o kaya tinamaan ng toxins ng paninigarilyo o kaya tinamaan ng mga chemicals na kinain natin. Ito ay, kung malakas ang iyong resistensya, tandaan nyo, lahat tayo, sigurado ko may cancer sa katawan, pero dahil tayo ay malusog, pinapatay na ating immune system, itong cancer cells na ito ay hindi dumadami, hindi nagdi-division, nagdi-divide. Pag ito ay isang cell, nag-divide hanggang lumaki na yan, hanggang maging 100 times, 1,000 times ang laki, ito ay nakakapana at ito ay nakaka-istorbo na ng ating normal body. At kapag itong mga cells na to nakapunit ng mga arteries, veins sa ating katawan,
papasok yan, iikot at iikot yan, at merong mga parte ng katawan natin na favorite na sites ng metastasis. So, ganun lang yan. Kaya, ang environmental factors, yung mga habits natin, malaki ang role sa pag-produce ng cancer sa katawan. Especially, sabi ko sa iyo, yung immune system. Bakit? Ang immune system, ang katawan natin, walang ginagawa yan, kundi pumatay ng viruses, bacteria, mga matatandang cells, at saka mga cancer cells. Ang favorite na panlaban natin dyan, yung white blood cells. Yung bahagi ng dugo natin, ang action niya talaga is labanan. Labanan, yung mga oo. Kasi sa katawan natin, may red blood cells, may white blood cells. Ang red blood cells, yung nagdadala ng oxygen sa iba't ibang parte ng tissues. Yung white blood cells, ito yung panlaban sa bacteria, katulad sabi ko, viruses, mga cancer cells. Meron din tayong tinatawag na mga platelets. Ito yung platelets naman, ginagamit ito sa mga pag may nagbi-bleed, pang-clot. Kaya iba't iba ang kanilang mga roles sa ating katawan. Yung white blood cells, bumababa yan dahil kunyari meron kang HIV infection, ikaw ay hindi nag-exercise ng tama, wala kang kundi nakatihaya ka lang at nanood ng TV, or kaya mahina yung katawan mahina ang mo. katawan, or ikaw ay madalas magpuyat, nakakababa ng resistensya yun, at ikaw ay maaring dapuan at ibang sakit katulad ng cancer. Oo. Yung platelets naman pala, naririnig natin yan kapag may dengue, bumababa yung count ng platelets. Kasi Kaya nga, pala ang dengue kasi, nagpapata. ang dengue kasi, ito ay viral naman na nagkakaroon ng effect doon sa platelets na uubos. Kaya nasisira. Pag ikaw ay nagsipilyo, nagdudugo, nagbi-bleed yung gums. Kasi nga, ang platelets kailangan niya sa pang-clot. Para maghilom yung mga sugat, di ba? At hindi mag-bleed o hindi ka magkaroon ng pagdurugo. So, ayan ang ilan sa mga pwedeng sirain ng cancer cells, yung daloy ng dugo mo at yung ibang organs. Minsan, Dok, kapag nagkaroon ng cancer halimbawa sa isang bahagi ng katawan, minsan yung maaapektuhan niya ang layo eh. Malayo. Kasi Posible talaga Posible yan. Kasi nga ganito, yung cancer cells, meron siyang mga favorite areas. Hindi naman lahat porque ang cancer cells nasa dugo mo na ikot ng ikot. Lahat ng katawan mo magkaka-cancer. Hindi ganon. Hindi ganon. Ang favorite nila, buto, baga, atay, brain. Kaya wala kang nakikitang merong metastasis sa mata. Wala. Meron ka ba nakitang may metastasis sa daliri? Wala. Kaya nga, meron silang specific areas. Kunyari ako, isa akong cancer cell, ay, paborito ko itong condo dito sa may BGC. Doon ang paborito ko. Doon ako pupunta. Doon siya tatambay. Oo. Ito pa, pag ang cancer malaki na, naoperahan, hindi yung ibig sabihin talagang 100% cured ka na. Kasi nga, bago ka naoperahan, yung mga cancer cells na yan, Baka nagkalat na. Nagkalat na yan eh. Bakit ka hindi nagkaka-cancer ulit? Kasi ang immune system mo gumanda, nagbago ka ng iyong habits, nag-healthy living ka, nag-exercise ka lagi. Yung mga cancer cells dormant lang, inahandon lang. Pero pag ang katawan mo, humina ang resistensya, tutubuin at dadami. Kaya nga, meron tayong mga chemotherapy panghabol doon sa mga nakawala na cancer cells. Yun pala ang purpose nun. Yun ang purpose nun. Systemic, treatment. Oo. So, pag malakas ang katawan, posibleng ma-overcome Talaga. itong mga cancer na to at makarecover ng maayos o maganda yung pasyente. Pero, isa daw, Dok, ang stress sa nakakapagpahina ng ating katawan at nakakapagpabagal o nakakapagpababa ng ating immune system. Pag-uusapan natin yan, baka kasi may naririnig kayo, nagka-cancer daw siya sa sobrang laki ng problema. Alam mo yun ang naging epekto sa kanya. May posibilidad ba talaga yan? Pag-uusapan natin sa ating pagbabalik at anong tipo ng mga cancer ang common sa mga kalalakihan. Kasama natin si Dr. Roel Tolentino. Babalik tayo mamaya sa programang Lunas. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Maliit ang budget sa Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm.
Charm Fabcon. ACS. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Abangan this Saturday. Hi, this is Baby Ruth Villarama and you're watching Scene Zone. Masaya at makabuluhang kwentuhan kasama ang internationally acclaimed director ng Sunday Beauty Queen at food delivery fresh from the West Philippine Sea. Narrative, yes, ng West Philippine Sea. Kasi ate naman talaga yun. Diyos ko, Lord God. Looking back, 10 years ago na pala yun. No? Isang dekada na yung Sunday Beauty Queen. And I was such a very young storyteller. I've always wanted to do a film about our sailors, our seafarers. Sorry kasi kung pangit yung stories, you can only do so much in your marketing. First day, last day ka, girl. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan sa programang Lunas. Kasama niyo pa rin po Cheska San Diego Bobadilla, kapartner natin at nagpapaliwanag kung ano ang cancer, paano yan nagsisimula at anong mga paboritong organ. Sabi nga ni Doc, no, may mga paboritong lugar sa katawan na dun sila nag-i-invade, dun sila nananako. So pinag-uusapan natin kanina, pag bumaba din ang immune system, dyan mataas yung incidence o tsansa na magka-develop ka ng cancer. Kapag daw, Doc, stressed ang tao, bumababa ang immune system, ay paano yun, Doc? Ganito yan. Kapag ikaw ay stress, meron isang chemical sa katawan natin na gagaling sa adrenal gland. Tawag dito cortisol. C-O-R-T-I-S-O-L. Cortisol. Pag yan ay na-release ng adrenal glands, kasi pag stress ka, ang katawan mo kailangan lumaban. So itong cortisol na to, tumataas to ng katawan natin, parang pinoprogram natin yung katawan natin na lumaban. Yung cortisol, ang ginagawa niya, it causes inflammation in the body. Ano sabihin ng inflammation? Pinamamaga niya, sinisira niya ang ating tissues. Kapag ang tissues mo nagkaroon ng inflammation na maga, doon nakakaroon ng tsansang mag-convert yung normal tissues to cancer. Yung normal tissues mo na magkaroon ng sakit katulad ng mga blood vessels mo, nakakaroon ng mga punit, nakakaroon ng bara, nakakaroon ng platelet coagulations doon. Kaya nga, ang stress, kalaban natin yan. Kaya nagtataka kayo, ba't yung nagkaroon lang ng stress nagkaroon ng cancer? Posible may connection. Pangalawa, pag ikaw ay stress, mayroong mga tao na sobrang kumain. Doon sila bumabawi sa kain. Pag ang kain mo, sobra-sobra, extra calories sa katawan natin, masama. Ikaw ay nagkakaroon ng weight gain at yung weight gain, yung mas maraming taba sa katawan, inflammatory din yan. Nagkakaroon ka ng tsansa na magkaroon ng cancer. Mas mataas ang incidence. O kaya, stress ka, hindi ka kumakain, malnourished ka. Another one yan. Kasi ang mga cells natin, kailangan ng right proteins, right carbohydrates. Pag hindi mo pinakain yan, magkakasakit yan. Pag nagkasakit yan, prone sila to
cancer development din. Yung mga tao daw na bukod sa hindi healthy yung kanilang nutrition, Doc, tapos mahilig daw sa sweets, yan yung mga tinatamaan ng cancer, Oo. Doc? Kasi yung sweets, noon nga akala ko, yung sweets, yung mga sugar, diretso yan sa cancer formation. Lately, nalaman ko, kaya pala nagkakaroon ng cancer is because more sweets, more calories, weight gain, cancer. Hindi ganun. Hindi diretso. Direct. Oh, Okay. Hindi porke kumain ka ng chocolate ngayon, magkaka-cancer ka na mamaya. Hindi ganun. Kung kunyari, kumain ka ng chocolate pero nag-exercise ka ng maghapon, hindi na, palagay ko okay lang. Huwag ka lang diabetic. Ayun nga. Sugar mo naman kasi ang tataas kapag panay ang iyong kain ng matamis. Okay. Tsaka pangalawa, pag kumakain ka ng sugar, tumataas ang iyong insulin level. Ang insulin, nagpapaba ng sugar sa dugo. Ang insulin din ay pro-inflammatory. Kaya pag mamamaga ang katawan natin, kailangan mag-supplement ka. Merong fish oil, which is anti-inflammatory at marami ring antioxidants, mga vitamins na tinatawag. May mga common na uri ng cancer na nangyayari o nakukuha ng mga kalalakihan. Unahin na natin, Doc, una ba sa listahan, mataas pa rin ang insidente ng lung cancer Lung cancer among ang men. number 1. Kasi marami nagsisigarilyo. Kung wala nga lang nagsisigarilyo, baka ang cancer sa buong mundo ay talagang sobrang baksak. Kasi ang sigarilyo, cancer sa baga, cancer sa kidney, cancer sa bladder, cancer sa bituka. Hindi lang lungs pala. Tsaka yung larynx. Yung nakikita nyo ho dyan na cancer sa lalamunan. Meron ho dyan isang pakete ng sigarilyo na meron doon lalaki na may Yun yung picture, yung Doc, picture no? niya, kilala natin yan. Pero ngayon, ang advocacy niya is pahintuin ang mga tao sa paninigarilyo. Ang kinalulungkot ko lang, kung kailan kami sakit, doon ka pang mag-change ng lifestyle. The important thing about it is, ngayon na, ngayon. Ang akin lang is yung talagang, ang ating kalaban talaga, bukod sa environmental, wala kang na magagawa. Yung weight gain, talagang sobra ang problema sa weight problem. Kasi more obese, high chance of being sick talaga. Oo. Minsan yung pagyoyosi daw nila, ngayon vape na nga daw. Ginagawa daw nila yon after kumain. Diba? Pero alam nyo, kasi ganito yan, ang pagsisigarilyo at vaping, habit. Kaya tingnan mo kung ano yung nagtitrigger sa'yo para gawin yung pagsisigarilyo or yung pagbe-vape. Baka pag nai-stress ka din. Hindi, kasi nga, kailangan pag na-stress ka, iba ang gawin mo. Dapat baguhin mo yung habit. Ako may habit ako na hindi ko matanggal eh. Ano daw? Pag ako ay nata-traffic, no choice talagang aabot ako ng candy sa gilid ko. Okay. Which is, I think is a bad habit. Pangalawa, sedentary ka. Kasi napaparami ka ng candy. Ano ang ginawa ko para hindi ako kumain ng candy? Hindi ako naglalagay ng candy sa kotse. Kasi kung ikaw, kunwari, pag nagsi-CR ka, gusto mo magsigarilyo, okay? Siguro, imbis sa sigarilyo, huwag ka na bumili ng sigarilyo, maglagay ka na lang ng apple o banana sa gilid, huwag na lang kainin mo kasi habit yan eh. Pag meron kang ginawa, ito na susunod. Kaya, pag-aralan nyo mabuti, pag hindi nyo kaya, meron ho tayong mga doctors na very experts sa ganyang mga habits na kanya paninigarilyo, meron tayong expert dyan. Yung parang mga smoking cessation program. Meron. Oo, pero ang napapansin ko, kung hanggat walang COPD, chronic obstructive pulmonary diseases, hindi hihinto eh. Kaya mahirap talaga. Oo, kung pwede nga lang, iba natin actually wala nang sigarilyo sa mga ads eh. Wala na eh. Kaso pag makikita mo naman yung artista nagsisigarilyo, meron kang ang another one dyan, pag nagsisigarilyo ang barkada, wala kang choice kundi magsigarilyo. Kasi yun yung yung kanyang nadadamay ka na, nahahawa ka na. Meron talaga, iwasan mo na yung barkada na sigarilyo. By the way, ganito yan you are the average of 5 persons you are always with. Pag ang 5 kaibigan mo nagsisigarilyo, most likely magsisigarilyo. Nangyari yan sa akin nung college. Yung best friends ko nagsisigarilyo, pasosyal. Siguro less than 15 sticks din sa buong buhay ko. Pero buti hindi ko na diretso. Kumbaga, may influensya at may influensya. Kasi nga, pa-social effect. Kaya nadamay ako. Hindi pati ako pa-social. Buti hindi ako tumuloy. So, yung magandang tip ni Doc, kung gusto mong tigilan na yung habit na yan, huwag ka naman iwasan mo yung yosi sa bulsa mo eh. Kung wala kang yosi dyan, wala kang madudukot. Diba? Pangalawa, di ba sinasabi natin, ang mga pagkain, meron niyang mga effects sa pagkakaroon ng cancer sa lalaki, sa babae.
ang sabi ko sa sarili ko, para maiwasan ko yung ganyang pagkain, mga junk foods, hindi ako bumibili ng junk foods. Kasi pag bumili ka ng junk foods, grocery, nilagay mo sa pantry mo, automatic kakainin mo yan. Oo nga. Hindi ko ka nang bumili or ibahin mo yung grocery mo na pinupunta kasi baka pagpunta mo pa lang, nandun na mga junk foods, nandun na mga canned goods. Oo. Kaya hindi nyo napapansin ang mga, kasi ang pagpasok ng, ito pinag-aaralan sa management, pagpasok mo ng grocery, minsan ang gulay putas na sa kanan, nasa entrance yan eh. Damihan nyo na yung bilin nyo doon. Ang mga pastries din minsan nasa kanan kasi mabango pagpasok. Kaya ano na lang yan, conscious management na lang. Oo. Kumbaga nasa consciousness mo din, ano ba yung ilalagay mo sa pushcart mo sa grocery pa lang? Oo. Kaya kung punin nyo na ng gulay. Lahat ng budget nun, lagay nyo sa gulay at prutas. Oo. Kaya nga yung meat, huwag yun ang daanan. Kasi anong ginagawa ng groceries? Hindi, ayaw mo ng meat eh. Lagay ko Cheska na experience ko to eh. Ayaw mo ng meat. Kaso pagdating mo sa dulo, may pre-taste. Ay, so mapupunta ka talaga sa dulo, bibilit ka, makana yan. O sige, makabili nga. At saka parang karugtong na talaga nung mga essentials mo na halimbawa, gulay, tinapay, itlog. Sunod-sunod yan, Dok eh. Itlog, bigas, kasunod na yung mga meat. Oo, by the way, yung itlog, maganda sa katawan, especially kung soft-boiled kasi may anti-cancer properties. Pero kung ipipirito nyo lagi, hindi maganda. Ang maganda ho, ako po ay natutuwa dahil sa buhay natin ngayon, may air fryer na. Ako po ay nabuhay sa pirito at soft drinks nung kabataan. Kaya matabang-mataba ako. Ang hirap po magpapayat. Hanggang ngayon, nag-ano pa rin. Ngayon, mas marami ng healthier options. Healthier, mahal lang. Nasa at saka nasa sa consciousness nga natin. Oo, tsaka kung talagang masipag ka lang, magplantito, magtanim ka sa, ang daming lupa. Nagtataka nga ako eh. Pilipinas, agricultural land, pero magkano kilo ng kamatis? 400 pesos. Yung isda natin, ini-import. Ano pa namang klase tayo? Oo. So, yan ang asahan natin at yan yung lagi nating isipin na we should always choose yung whole foods. Yung mga totoong pagkain, hindi po yung mga processed at instant na. Pag-uusapan pa natin sa ating pagbabalik ang pagpapatuloy ng ating talakayan tungkol sa mga cancer na mas nakukuha ng mga kalalakihan bukod sa lung cancer. Ano pa? Alamin po natin yan sa ating pagbabalik. This time check is brought to you by AC. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow, White Rose! White Rose Papaya, wow, White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Wow, ang saya. Isang barangay na labada? Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS!
Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Is always better than cure. Kaya para sure, atin ang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Lunas! Lunas! Balik tayo sa ating talakayan sa programang Lunas. Kasama niyo pa rin po Cheska San Diego Bobadilla. Kapartner natin si Dr. Roel Tolentino, isang oncologist. Cancer ang pinag-uusapan natin at anong klase ng mga cancer ang mas nakukuha ng mga kalalakihan. Kanina lang cancer ang in-explain sa atin ni Doc. Mas marami kasing lalaki nagyoyosi. Yung vape, ganun din yun, Doc, di ba? Ganun din ang effect. Oo, may mga chemicals din yan. Hindi lang naman yun. Sabi nila, ano lang yan, water vapor or something. Next is prostate cancer, Doc. Yung prostate cancer, ito ay nanggagaling sa prostate gland. Ang prostate gland ay isang tissue, parang chestnut. Ano sa Tagalog? Chestnut. Wala kasi tayong chestnut ata sa ano Sa Divisoria, yung kulay itim. Kastanyas. Kastanyas. Okay, kastanyas. Yun, ganun kalaki siya. Pero siya ay nakabalot sa urethra, daanan ng ihi. Nakapaikot siya doon. Nakapaikot siya. Okay. Ang prostate gland, yan ay more of high fat intake at saka genetics. Anong purpose ng prostate? Ang prostate kasi, yung similya ng lalaki, kailangan may fluid. Doon nang gagaling yung fluid. Yung sperm cells galing sa itlog, ahalo doon sa tubig ng prostate gland para paglabas, alam niyo na, fluid ang lumalabas sa lalaki. Ang prostate, ito ay mahirap ma-diagnose sa maaga kasi yung mga tao, pupunta lang yan sa doktor kapag talagang sobrang hirap ng umihi, o kaya may dugo na yung kailang pag-ihi, o kaya minsan, stage 4 na, masakit yung mga buto. Kasi ang favorite site ng prostate gland cancer, buto. So pupunta yan, mayroon ng bone metastasis. Ang kalalakihan, pag ikaw ay nag-50, kailangan meron ka ng almost every year, katulad ko, prostate specific antigen, PSA. Nagpapakuha ako niyan yearly sa laboratory. Monitoring ako kasi baka matsyempohan ako. Kasi ang problema, ako diet ko, katulad ko, high protein diet ako medyo less kaya kumakain ako ng pag kumain ka ng protein sa Pilipinas, sigurado may taba. Nung ganisa ka, may taba, di ba? Kaya nga, nagmo-monitor ako
At pag tumaas ho yan, meron yung specific numbers na mataas, pumunta kayo sa doktor. O kaya, ayaw nyo ng dugo. Pumunta kayo sa doktor nyo, 50 years old, pasundot nyo yung puwet. Lalaki lang ha. Pasundot nyo yung puwet nyo. Lalaki lang ho meron ito. So, kakapain namin yung prostate nyo. Kung malaki, alarming, matigas, kailangan mapa-ultrasound yan. At saka ma-prostate specific antigen. Ayun. Ang gumagawa ho niyan ng exam na yan o digital rectal examination, lahat mga ng doktor, except siguro pedia. Lahat ng doktor marunong yan. Ang pedias kasi iba ang bata eh. Talagang daliri ang ginagamit kasi may specific na salat pala yan. Meron kaming salat na through the years, alam na namin kung malaki yan o kung gaano kabigat yan, more or less. Tsaka yung tigas. Yung tigas. Ang pinaka-expert po talaga dyan, urologist. Hindi ho nephrologist. Ang nephrologist o IM or of the kidney problem. Pero nag-o-opera ng prostate gland katulad ng urologist, yan ang mga experts. Uro ha, hindi po urologist, hindi po neuro. Ang neuro kasi sa neuro nerves and brain. Ang neurologist naman, internal medicine yan, hindi yan surgeon, more of the nerves. So urologist po ang inyong pupuntahan. URO ha, baka magkamali kayo na. Urologist ang specialist ang pupuntahan po kung prostate ang inyong problema. Pero Dok, hindi naman ibig sabihin na lumalaki yung prostate. Yung iba, hindi daw sumasakit kahit medyo malaki, hindi ginagawa ng parang minamanage lang. Meron tinatawag na benign prostatic hypertrophy. Ito ay normal na paglaki talaga ng prostate gland katulad ikaw ay 50 years old, 60, 70. Wala tayong magagawa. Lalaki at lalaki yan. Kaya nga ho, ang BPH, yung benign, ito ay ginagamot lang ng hormones, mga gamot. Pero maganda pa rin, pumunta kayo sa urologist kasi para sure na bago gamutin, hindi yan cancer. So, prostate cancer, isa yan sa sa binabantayan na hindi mauwi doon. O kaya kung wala ka naramdaman, pero kita mo, yung pag-ihi mo dati pag umihi ka sa urinal, talagang pasok na pasok, shoot na shoot. Ang lalaki, meron pa nga mga goal yan, may langaw doon sa urinal kung hindi ka nakakapasok eh. Pero ngayon, pag ihi mo, hindi umaabot, nababasa paa mo. Sabihin nun, meron kang problem sa stream ng ihi. Symptoms na yun. Symptoms na yun. Actually, sign. Ang sign kasi is nakikita. So, sign yun. Ang symptom is parang may pantog mo na hindi maintindihan na may fullness na hindi mo maintindihan eh. Yun, isa na yun. Symptom. Yung yung ihi ng ihi sa gabi. Ay, oo. Ihi ng ihi sa gabi, isa pa rin yan. Kasi, ang prostate gland nakabara, yung urinary bladder mo o yung pantog, hindi makalabas ng tama yung ihi. Kaya, kunyari, ang laman 500 ml. Ang naihi mo lang is 300 ml. Kasi nga, kahit anong tulak ng paano mo, ayaw lumabas na kasi nga may nakabara. Kaya yung pagdating ng, kunyari, 200 ml lang naiwan, pag napuno yan ng 250, ba't ganun? Naiihi ka na naman. Paglabas mo, ba't 50 ml lang? Kasi nga, hindi nagkakaroon ng nagkakaroon siya ng incomplete emptying. Pero ito, pwedeng sign din to ng diabetes. Kasi ang diabetes, ihi din ng ihi sa gabi dahil kailangang iihi niya yung sugar pag marami ka nakain sugar. Between the two, papatingin pa rin sa doktor. Katulad ng kaibigan ko, ito talagang very close friend ko. Sabi niya, ihi ako ng ihi sa gabi. Ay, ikaw naman, baka may prostate cancer ka ha. Niloko ko pa, prostate cancer nga. Kaya, rin, una, masakit sa katawan. Pangalawa, nag-aalala ang pamilya mo. Pangatlo, masakit sa bulsa ang cancer. Bawasan nyo ang taba kung pwede. Ang liver cancer at stomach cancer pwede ring makuha. Mataas din incidence sa lalaki, Dok. Ang liver cancer mataas. Bakit? Kasi ang mga kalalakihan, inom ng alak. Kahit sabihin mong low calories yan, low alcohol content, alak pa rin. May mga light, may mga light lang Kaso yung light mo everyday o twice a day ka uminom ng light din. Sayang. Rin. Ang akin kasi, kung sobra, masama. Pero kung siguro mga 1 bottle every month, siguro hindi na mga masama. Katulad ko, uminom ako almost every night, pero red wine. Healthy yun. Ang habol ko kasi sa red wine is yung paghaba ng buhay ko para hindi ako mag-heart attack. Kasi nga, ang red wine, meron yung mga antioxidants. Yung liver mo, pag tinatamaan ng alcohol yan, nakakaroon ng scar. Yung scar na yon ang tawag cirrhosis. Yung cirrhosis, yung peklat ng atay, later on, kung tumutubo ang liver cancer. At hindi lang yon, mga like kasi, meron dyan mga playboy, nahahawa ng hepatitis B, hepatitis C sa mga kanilang
chika babes o kaya ibang partners. Kaya humihina atay nila. Yung atay nila nagkakaroon ng hepatitis. Yung Hepa B, Hepa C, nagkakaroon ng cirrhosis after at nagkakaroon ng liver cancer later on. Pero meron pang isa na latest ko lang na naunawaan. Yung fatty liver disease. Okay. Yung fatty liver disease is sobrang kaya ng sugar, sobrang kaya ng taba, wala kang hepatitis, hindi ka alcoholic, pero yung kanyang liver masyadong mataba. Ano ibig sabihin? Yung fatty liver disease, prone to cancer din. Magpa-ultrasound kayo, malalaman nyo. Although meron ako mga payat na kaibigan na hindi kumakain, hindi masyadong mataba, pero malakas kumain ng sugar, fatty liver. Bangit yan. Oo. Sige po, itutuloy natin ang ating talakayan matapos lamang ang ilang paalala. Kasama natin sa discussion si Dr. Roel Tolentino, isang oncologist. Pinag-uusapan natin yung iba't ibang tipo ng cancer na mas prone makuha ng mga kalalakihan. Babalik tayo after ng ating commercial break. This time check is brought to you by Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Talagang inaasahan namin na talagang matindi yung magiging labanan doon kasi kami dito sa Pilipinas, top runner kami doon. Parang participation lang kami doon, ma'am. Hindi ako makapaniwala, tingin nga ako ng tingin sa relo ko kasi sabi ko baka nagkaroon na ng error eh. Pero pagdangin ko doon sa arc ng Tokyo Marathon, yun talagang ma'am, na break na namin. Hi, ako si Richard Salanyo, Tokyo Marathon finisher at isa sa nakabasag sa national record sa marathon. Abangan ang aking exclusive interview sa DCRH TV Match Point. Mabuhay ang atletang Pilipino. Saturday. Hi, this is Baby Ruth Villarama and you're watching Scene Zone. Masaya at makabuluhang kwentuhan kasama ang internationally acclaimed director ng Sunday Beauty Queen at food delivery fresh from the West Philippine Sea. Narrative, yes, ng West Philippine Sea. Kasi ate naman talaga yun, Diyos ko Lord. God, looking back 10 years ago na pala yun, no? Isang dekada na yung Sunday Beauty Queen and I was such a very young storyteller. I've always wanted to do a film about our sailors, our seafarers. Sorry kasi kung pangit yung stories, you can only do so much in your marketing. First day, last day ka, girl. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan.
Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better ang News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes. Ang kaalaman kung paano maiiwasan at malulunasan ng iba't ibang karamdaman, atin ang pakinggan ng programang Pangkalusugan, Lunas. Balik tayo sa ating talakayan, huling bahagi na ng ating discussion at tanungan. Kasama si Dr. Roel Tolentino, isa pong surgeon at isang oncologist. Pinag-uusapan natin yung mga tipo ng cancer na pwedeng makuha ng mga kalalakihan, Doc, no? So, merong pang tinatawag na colon cancer or rectal cancer. Magkaiba pala ito, Doc. Ang colon kasi, ito yung malaking bituka after the small intestine. Large intestine yung siya. colon. Okay. Yung rectum, ito yung sapet mo, anus yan eh. Itaas mo lang ng mga 4 centimeters above, rectum na yun. Dito ang imbakan ng mga dumi natin. Ang pagkain, lalo na yung mga high in, mga pangit na chemicals, doon na iimbak sa rectum. Kaya maraming may rectal cancer, maraming may colon cancer. Kasi ang small intestine, dito yung na-absorb yung mga nutrients. Yung imbakan, kukunin niya lang yung konting tubig, yung pagkain, doon na lang naiimbak. Ang problema, pag kunyari hindi ka dumudumi lagi, kunyari ang dumi mo twice a week, yung mga chemicals na nakain mo, alam naman natin na ang pagkain natin, mayroong mga harmful metals yan. Okay? Matagal ang kanilang contact sa lining. Ang mangyayari, nagkakaroon ka ng inflammation. Yung mga taba-taba kinakain natin, inflammatory ang problem yan. Kaya ang colon cancer, bukod sa genetics, because of the diet din. Kaya pala, may tinatawag na colorectal surgeon. Oo. Kasi magkarugtong pala yung colon. Maraming magagaling na colorectal rectum surgeon. Totoo yun. Ang kagandahan lang po, kapag ikaw ay nagpapasilip ng puwet, malapit lang ang karamihan ng mga cancer nasa rectum o kaya nasa dulo ng rectum. Kaya yung mga maiksing mga endoscopic material na may camera, kahit malaking tulong na yun. Nakita agad. Pero katulad ko, ako ay 58 na, kahit mukhang 29. 45. Ganun. Hindi. Nagpapa-screen ako. Ang sabi is every 10 years. Pero ako, ang first ko 50, ngayon 58, okay naman. Nagpa-colonoscopy ulit ako kasi mahirap matsyempohan. Tandaan nyo, ito ay lagi ko sinasabi, ako ay nalulungkot kapag ang pasyente may colorectal cancer. Bakit? Nagsisimula yan sa benign polyp. Kasi pag tumubo yan, hindi cancer agad Polyp muna. Yung polyp na to, nagta-transform into cancer mga 5 to 10 years. Kaya kung maagapan mo to, na polyp pa lang nakuha agad ng gastroenterologist o ng colorectal surgeon, wala kang cancer dapat. Ano ang signs and symptoms ng colorectal cancer? Ang signs yan, yung mga malala na nagdudugo ang pagdumi mo, lagi kang bloated na parang may bara lagi, lumalaki yung tiyan, at minsan may nagdudugo sa bituka. Pagdumi mo, may dugo. Okay. Meron ako isang pasyente, sabi niya, Doc, meron ako almoranas. Doktor siya, 90 years old. Sabi ko, pero amoy ko na Sabi ko,
may cancer to Naamoy ang cancer kasi pag lalo na sanay ka na. So tinignan ko yung pet niya, wala naman ako nakitang almona. Sabi niya kasi almorana. Sabi ko, bakit? Pagkapa ko ng aking daliri, nasa dulo na may bukol na malaki na nagdudugo. Kaya yun nga meron siyang rectal cancer. Kung na colonoscopy siya ng mga bandang 80, 75, baka hindi siya na Anong edad dapat every year or regular na ang pagpapakolonoscopy? 50. 50. Kailangan 50 years old, meron ka na. At ako, every years ako, nagpapa-carcino embryonic antigen ako, CEA. Tanong nyo lang sa doktor. Ang CEA, pag masyadong mataas, baka may colorectal cancer ka. So, nagpapa-CEA din ako para sure lang na baka malusutan, mahirap. Oncologist ako, baka malusutan na. Monitoring yan talaga. Monitoring na. Ikaw, matagal ka pa. 30 years from now ka pa. Kaya, di ba? Pero talagang ina-advocate naman natin, Doc, na prevention talaga. Early monitoring is better than cure. Kesa yung andyan na, tsaka mo palang gagawa ng paraan. Oo nga. Ay, babaguhin na natin to, hindi na lunas. Pag-iwas na. Pag-iwas or prevention. Yun na. Ang magiging programa natin. Pero ito mga paalala na ito na binabanggit ng ating mga doktor na nagiging guest dito, sana'y lagi nating matandaan, di ba? Para hindi tayo humantong sa kailangan nyo pang maggamot o kailangan nyo pang operahan. Repetitive lang to, lagi lang kayong, kasi hindi nyo lahat makukuha yung mga sinasabi namin, pero kung lagi kayo nakasubaybay sa ganitong programa, nasa kotse lang naman kayo, nata-traffic, malaking tulong ang mga educational materials katulad nito. Kung sila ay 50 years old na, magpapakita sila sa doktor at yung doktor, kasi kailangan magbigay yan ng request para kay colonoscopy. Hindi pwede yan na pupunta ka lang na sa laboratory. Kailangan matingnan ka ng gastroenterologist o ng isang surgeon. At paglabas kasi ng resulta, ang magpapaliwanag din sa'yo, yung doktor. Oo. Tsaka minsan pag nagpapaganyan, especially ultrasound, ang tinatanong niya yung technician Siyempre yung technician, minsan mali pa ang masasabi, baka magpapaani kayo. Hintayin nyo na lang yung final report ng inyong diagnostic or screening test. Okay. Sa lahat, Dok, ng ating pinag-usapan, ng ilan lang ito sa mga most common types of cancer na nakukuha ng mga kalalakihan. Ito yung lung cancer, pinag-usapan natin kanina, prostate, stomach cancer, liver cancer, meron pang throat, yung sa lalamunan, Doc, colon cancer or rectal cancer or colorectal kapag magkarugtong na yun. Ano ang pinaka mga dapat nilang tandaan? Ang dapat yung tandaan ay healthy living lagi. Lagi tayong magdadasal kasi kailangan natin ng guidance, kailangan natin ng disiplina sa katawan. Okay? Kung ikaw ay pabaya sa sarili mo, ano mangyayari sa'yo? Magkakasakit ka talaga lagi. Lagi kayong humingi ng mga payo sa mga nararamdaman yung kakaiba. Pwede kayo magsimula sa kapitbahay pero iba pa rin ang doktor. Oo. Tsaka, Dok, ang mga lalaki hindi daw maghilig magpa-check up. Oo, kasi takot siya sa mga ineksyon katulad ko. Takot sa doktor, takot sa ospital, ganun. Ako takot ako sa doktor kaya pag umuwi ako, takot ako sa misis ko Kasi doktor din yung misis ko. Pero wag hong katakutan, lalo na para sa prevention and monitoring, lalo na ng mga kalalakihan. Magpa-check up po kayo. Magpunta sa doktor, magpunta sa dentista para to make sure lahat, Dok, Nabanggit mo yung dentista kasi panahon namin walang dentista, pupunta kami pagkira. Ngayon may cleaning, profil. Natutuwa nga ako sa mga bata. Sinesave ang mga ngipin, Dok, para hindi na mabunot. Sa Pilipinas, hindi tayo pag nagpapalis, pumunta kayo sa ibang bansa, ang gaganda ng ngipin nila. Kasi nga, sanay sila sa ganun Oo, sa pag-iingat ng kanilang dental health. Dito nga sa atin, napaka-affordable na. Pumunta ka sa ibang bansa, Dok, napaka-mahal daw. Mahal, sobrang mahal, pero alam kasi nila na kailangan. Ang kahalagahan. Nakita ko nga sa Facebook yung pamangkin ko, nagpunta 2 days ago sa dentista pero tayo, pupunta ka lang mga 20, sira na ang ngipin mo, bubunutin na O kaya, pag wala nang magagawa, magpapapustiso ka na lang. Oo, tsaka yung ngipin importante yan kasi ang ngipin, yung mga cavities dyan, mayroong connection siya sa puso. So, sa next, mo, manap ka ng cardio.
Ayan. Rheumatic heart. Kasi holistic dapat talaga ang pangangalaga sa ating kalusugan. So once again, Doc, maraming salamat sa pagbisita nyo sa amin lagi dito sa programang Lunas. At baka may mga babatiin ka, Doc. Binabati ko yung lahat ng fans ko and followers ko sa YouTube, Tolentino, Roel. I-message nyo lang ako, taga St. Luke's, Quezon City. Ako, marami akong hospital kung gusto nyo magtipid ng kaunti o whatever. I-refer kayo ni Doc. Ko kayo doon. Okay, ako mag-open sa iba. Ang Facebook ko is Roel, R-O-E-L, Tolentino. Search Onco Business Coach. Hanapin niyo yung buntot na mahaba. Roel Tolentino. Ako lang ho ang kalbo na Roel Tolentino sa Facebook. Makikita nyo ho ang profile picture ni Doc doon, ang nakakasama natin dito sa programang Luna. So Doc, once again, maraming salamat. Salamat. Ayan. Magandang gabi kay Dr. Roel Tolentino, isang surgical oncologist na kasama po natin sa programang Lunas. Ibinahagi sa atin ang mga kaalaman, anong mga cancers ang common na makuha ng mga kalalakihan. Kaya sa mga kalalakihan na nakikinig sa atin, nanonood at nakatutok, ingatan ang sarili ha, at yung mga tips na binahagi ni Doc ay wag na wag pong kakalimutan. Yan na po muna ang kabuuan ng ating talakayan sa programang Lunas. Nakasama niyo rin po Cheska San Diego Bobadilla. Maraming salamat. Mag-iingat po kayong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.